topic, serve the Lord with gladness. And this is our part 2 message in Psalms chapter 100. Gusto ko pong ulitin dahil po napakahalaga po na tayo po ay masaya sa ating pamumuhay Kristiyano. We cannot move on living a miserable life when in fact we have all the reason to rejoice. Being part of the family of God, we have to serve the Lord with gladness. And I would like to start with an interview. I would like to call on Brother Mel and Sister Christy to come up here. Christy. Okay. Kahapon po meron kami interview sa birthday party. Ngayon meron din po tayong interview dito. Pagka si Sister Marlene ang nagpakulo sa birthday, masaya. Okay. Meron po silang patotoo na tunay po na para sa akin, because I've been encouraging the men. Sabi ko sa kanila, mga kalalakihan, tayo ang priest, saserdote ng ating tahanan. And something wonderful happened that proved that Brother Mel is picking up the challenge. Ito po nangyari. So, habang nag-i-interview po si Sister Christine, meron po siyang ginawang importante. Being the priest of the home, dapat po ginagawa ng kalalakihan yan. So, ngayon po, ikwekwento nila ang nangyari. Habang in-interview po ako sa resto ng aking magiging amo ngayon, tong asawa ko pala, nasa party siya. Ay, siya naman po. Continue. Nag-interview po siya sa resto. Sinamahan ko po siya. Nandun po ako sa may parke. Sa tapat po ng restaurant pinag-interview niya. Habang ini-interview ko siya doon, nakikita po siya habang ini-interview. Sa resto, nandun po ako sa may parke. Nandun po ako sa may parke na nagpipray. Sabi ko na, Lord, bigyan niyo po yung trabaho para sa asawa ko at ibigay ko yung para sa inyo. Then, ganyan nakipagdeal ako kay Lord na nabukasan, tinawagan siya ng nag-start na siya bukas. Amen! Kaya kasalamat na sa Diyos. Nakakabit ko ng Panginoon kapag ka talaga nag-obey ka sa Panginoon. Amen. Thank you very much. Okay, thank you. God bless you. Hindi po ba nakaka-challenge yan? Nag-prayer partners sila. Habang yung asawa niya ay nakikipagbuno sa interview, yung pong asawa niya nagpe-pray. Sino sa inyong may asawang nagpe-pray? Amen! Amen? Nagpe-pray sa Pilipinas? Amen. Oh, glory to God. Yung mga hindi, turuan nyo. Kasi, tinan nyo, effective. Yes. Effective ang prayer ng mga kalalakihan. Amen, kalalakihan. Amen. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Alam nyo po, walang imposible kapag ang Panginoon po ang pinakilos natin. Kaya, wala pong dahilan na hindi tayo mag-rejoice sa ating mga buhay. Isa pa pong bagay na gusto kong tanungin sa inyo. Kayo po, lalo na yung merong mga may mga anak at meron ng mga apo. Tingnan ko nga, sino yung may mga apo-apo na dyan? Taas ang kamay, be honest! Ayan, ako, babataan nyo, pero may mga apo na kayo. Okay, praise God. Alam niyo po ang pangako ng Panginoon? His faithfulness will continue through all generations. At gusto ko na angkinin niyo yun. Okay? You are starting the generation. How many ang generation na susunod na mapapagpala through you? How many? Hindi nakalagay dyan. Sino yung nakakalam? 1,000 generation. Biblical yun. Okay? Sabi ng Panginoon, 1,000 of generation will be blessed through you. So, gusto ko na huwag niyong isipin yung mga problema na yan.
Yung problema na ating hinaharap, yan ay para maging matibay tayo, para mabagong ating mga pag-uugali, para matuto tayo magtiwala sa Diyos. Kasi yung mga katigasan ng ulo, kung hindi ng Panginoon bibigyan ng problemang malaki, mananatiling matigas. Pero kung tayo natututo kaagad, yung generation coming after us, gusto nyo magkaroon ng presidente sa henerasyon nyo? Gusto nyo maging milyonaryo yung inyong generation to come? Amen. Pangako ng Panginoon yan. Pangako ng Panginoon yan at hindi magbabago yan. So, I have to reiterate that we are all chosen of God to serve this generation so that the coming generation will be blessed through us. Ito pong pangako ito ay gusto ko pong let's meditate on it. Ano yun? Mulay-mulayan? Pagmulay-mulayan natin. Sorry, mulay-mulayan. Ano nga mulaya? Shopping. Okay, sorry. Yun na naririnig ko kasi kay Pastor Robero, mulaya eh. Bako sinisipa. Okay. Serve the Lord with gladness. Sabi dito, sabi niyan, shout for joy to the Lord, all the earth. Alam niyo po, ang buong mundo dapat magdiwang sa pagpapala at sa kabutihan ng Panginoon. This morning, I'm so happy that we could shout for God. That we could sing with all our heart in this place. Purihin ng Panginoon na nasa baba tayo, underground. Pwede tayong sumigaw, walang nagrereklamo. Pwede tayong sumayaw. Pwede tayong lahat gawin natin with all of our heart. Alam niyo po kagabi, our prayer power, and I would like to encourage those who are not attending the prayer power, is always our first Saturday of the month. We experience the power of God in our midst. Ang sarap po manalangin, ang sarap po mapapakinggan ng Panginoon na sabi niya, doon po sa mga kahilingan na dinala namin kagabi. Sabi ng ating Panginoong Diyos na ating Ama, lahat na yun ay natugon na. So napakadakila po. So we have the reason to rejoice. At sabi po rito, how do we rejoice? How do we serve the Lord with gladness? First, according to here, come before Him with joyful song. Okay? How do we worship the Lord with gladness? Come before Him with joyful songs. Lagi pong masaya yung ating awit. Kahit po kayo nasa banyo, kahit po kayo naglilinis, ayan po, ang dami-dami nililinis sa bahay, yung mga naglilinis doon sa mga, kung kayo nag-aalaga ng matatanda, alam niyo na kung doon nililinis nyo, masaya pa rin kayo. You still sing with joy in your heart. Okay? Huwag nyo entertain yung nilay ng kaaway. Ayan. Pinaparusahan ka. No. Yang mga trabaho na yan, kapag nakikita ng mga amo nyo na mahal nyo, mamahalin din kayo. Mahal niyo ba yung mga amo nyo? Amen. Huwag kayo lagi nakasimangot, lagi kita kasmile. Pag nakikita, ¿Cómo estás usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el trabajo? Estamos orando por vosotros, por ustedes. Okay? Eto na. Ano yung sinasabi ni Pastor? Kaya nga, ini-schedule ko na yung Spanish class natin. Babalik na natin yon. Okay? So that we could communicate to our jefes. Okay? So, purihin natin Panginoon with joyful songs. Pag pumupunta tayo dito, praise God, ang ating worship kanina, buhay na buhay. Kasi, hindi ko nakikita yung mga tinatamad na mag-worship. Puro inspired lahat tayo mag-worship. Amen. Sabi pa noon, number 2, know that the Lord is God. Recognizing, alam natin ang Diyos ay Diyos, kaya dapat i-recognize natin daw siya that He made us. Okay? Siya ang gumawa sa atin. Kaya walang duda na magaganda kayo. Mga gwapo tayo. Okay? Alam nyo? Na ginawa tayo ng Panginoon wonderfully and fearfully made. Kaya wala kayong dapat na i-complain. Iba-ibang kulay, iba-ibang itsura, pero gawa tayo lahat ng Panginoon. So, dapat i-recognize natin yan. Kasi kung minsan, haharap tayo sa salamin, bakit ba pango ang ilong ko? Bakit ako panda? Hindi na ako makapagsuot ng high heels. Sa halip na magreklamo tayo, alamin natin na ang Diyos na lumikha sa atin ay may plano sa atin.
Hayaan nyo, pagdating natin sa langit, pantay-pantay na yan. Matatangos na yan. Hindi na kailangan magpa-nose deep. Glory to God. So, ang kinin natin at lagi tayong i-recognize natin na siya ang lumalang sa atin. Pangalawa, we are His, na we belong to Him. Kapag alam nyo kung sino nag-aari sa inyo, wala kang takot. Ano man ang problema dumadating sa inyong buhay, ha? Alam nyo na sabihin nyo lang, God is in control. Yun. Kasi hindi natin maintindihan, bakit kailangan dumating ito? Pero kung alam natin na ang Diyos ang may kontrolado sa lahat, yung pong puzzle, kailangan po may dark part yon. Kasi pagka puro puti, hindi po makikita yung itsura, yung picture. Kailangan po may dark areas ang buhay natin upang ma-emphasize, ma-highlight yung kagandahan ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kapag magaganda lahat, spoiled brat tayo. Pero kapag may mga pagsubok, natututo tayong umiyak sa harap ng Panginoon. At ma-recognize na anuman yung maliliit na bagay na yan, maliit mang bagay yan, matututo ka na magpasalamat. Kasi yung mga spoiled brat, bigay ka ng bigay, puro kabig, wala silang ma-appreciate. Kasi para sa kanila, lahat pwede nilang hingin. Pero yung mga tipid na tipid, kahit yung bagoong na may kamatis, ang sarap. Hindi na nag-iisip ng kung ano-ano pa. Doon pa lang, masaya na. Basta sama-sama ang pamilya, di ba? Hindi na preaching niya, Sister Della. Basta sama-sama. Na-enjoy niyo ba yung lechon? Okay. Now, sabi pa rito, we are His people. We are the sheep of His pasture. Kapag sinabi pong sheep, ibig sabihin siya pong shepherd natin. Yung sheep po, yan po yung sa buong animal, compared to all the animals, sila po ang pinaka-mabait. Pinaka-mabait po. Sunod lang po ng sunod yan. Sunod ng sunod. Okay? Meron po pastor na nag-preach, sabi niya, of all the animals, sana na lang ikinumpare na lang ako sa lion. Ikinumpare na lang ako. Kasi Lion King, no? Ikinumpare na lang sana ako sa, sa giraffe, sa elephant. Sa Bible sabi daw, sheep daw ako, sheep. Nag-research siya. Ano niyo ba karakteristik ng sheep na pinaka-matindi? This is of all the animals, the dumbest animal. Dumb. Bakit? Sunod lang yan, sunod. Pag iniwan mo yan, maliligaw yan. Kailangan laging mayroon yung... Naintindihan nyo? Sabi niya, bakit doon may kinumpir ako doon? Hindi naman ako ganun. Ang pinalalabas ng Panginoon, gusto niya na maging the most humble tayo, the meekest, yun ang pinili niya. Ikinumpir niya ni Jesus sa sarili niya na lang. Kasi kapag tayo humble, itinataas ng Panginoon. Amen. Pero pag tayo proud, binabagsak niya tayo. So anong gusto niyo? Itaas kayo ng Panginoon? Amen. Kung gusto niyo, magpakababa kayo. Gayanin niyo yung mga sheep na yan. Para sa ganon, yung sheep, obey lang ng obey. Yung testimony na kanina narinig natin, tigas, ulo. Ngayon, obey mamaya. Para nga yung sheep. Susunod, mamaya maliligaw na. Papaluin na naman. Okay, sunod na naman. Mamaya, maliligaw na naman. Tuloy-tuloy lang. Para sa kung tuloy-tuloy. Kasi, nai-interrupt yung plano ng Panginoon Sa halip na yung 12 days going to the promised land, nagiging 40 years. Okay? So, we are the sheep of His pasture. The shepherd who guides, provides, disciplines, and protects us from our enemies. Huwag kayong mag-alala. Inaapi kayo, ang inyong shepherd ang magtatanggol sa inyo doon sa mga wild animals. Kasi yung mga sheep na yan, napakaamo, ang daling kainin, ang sarap pa naman kainin yan ng mga wild. Talagang talagang tinatrap yan ng mga lion, tinatrap yan. But you know what? Our shepherd is always there to protect us. Wala po mangyayari sa atin kung tayo po ay kabilang sa ating great shepherd.